Matatabang kompensasyon ang panawagan ng mga guro sa DepEd kaugnay ng aral program. Bagaman sang-ayon daw sila na dapat tugunan ang learning crisis sa bansa, hindi raw dapat ito nakapasan lang sa mga guro. Sagot ng DepEd, may sapat na pondo na sa taong ito. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ang mga estudyante busy mag-swimming o magbakasyon ngayong summer, ang ilang guro tulad ni Teacher Erlinda Alfonso, alas 6 na ng gabi, nasa school pa rin. Busy pa kasi siya sa pagpiprint ng learning materials para sa unang araw ng Aral Program Summer Session na opisyal na nagsimula kahapon. Isa siya sa mga public school teacher na napilitang sumalo ng tutoring responsibilities para sa academic recovery and accessible learning o Aral Program ng Department of Education. Parte ito ng learning recovery initiatives ng DepEd kasunod ng nangyayaring learning crisis sa bansa. Layo ng programa na ipasailalim ang mga piling mag-aaral sa remedial at tutoring sessions para punan ng kakulangan nila ng sapat na kaalaman sa ilang subjects tulad ng mathematics at language o reading. Dahil magkakaroon ng tutorial sessions, ipinangako raw ng DepEd sa mga guro na hindi ito dagdag na trabaho dahil kukuha raw ng mga para-teacher o tutors na hindi empleyado ng DepEd. August 2025, inimplementa ang programa. Pero simulat sa pool, ang mga public school teacher na raw tulad ni Teacher Erlinda ang sumalo ng responsibilidad dahil kaunti lang ang nakuhang para-teachers at external tutors ng DepEd. Ibig sabihin, extended ng 1 to 2 school hours ang trabaho ng mga guro para magturo sa mga estudyanteng nasa ilalim ng programa. Salo rin daw ng marami ang pagpiprint ng sariling learning materials dahil soft copy lang daw ang nai-provide ng DepEd. Sabi nga natin, dapat nagpapahinga kami sa mga buwan na ito para magkaroon kami ng lakas sa susunod na school year. Hindi naman namin pwedeng pabayaan yung mga estudyante na gusto talagang matuto. So, ayaw namin kung tutusin dahil yun na lang yung bakasyon namin pero wala kaming choice. Sabi nga nila, sa haba-haba man daw ng prosesyon, sa teacher pa rin ang bagsak ng aral program. Nitong Abril, nagsagawa ng pagdinig ang House Committee on Basic Education and Culture kung saan bahagyang natalakay ang aral program. Dito, siniguro raw ng DepEd kay Committee Chairperson Roman Romulo na iba na ang magiging takbo ng programa at hindi na raw public school teachers ang sasalo sa aral program. Yung aral program is not you, Aral program are mentors. Sa reality teacher naman po talaga for this part, iibahin na, yun ang plano nila. But hindi rin ako agree sa aral dito. Pero sinabi niya kasi ni Asik Janier na hindi raw teachers. Pero paglilinaw ni DepEd Undersecretary Carmela Oracion, tila mali raw ang naging interpretation sa programa. Ang sinabi niya, hindi tuturuan ng teacher ang sarili niyang mag-aaral. No, yung the teacher himself or herself will not tutor the child where the child from his or her own English class or advisory class, parang ganon. Ayon sa DepEd, target last year na magkaroon ng 443,000 tutors. Layon daw nito na bawat guro mayroon lang 10 hanggang 15 estudyanteng tuturuan. Out of the 443,000, 27,000 lang daw ang nakuhang external tutors sa buong bansa last school year. Marami raw possible factors dito, pero para kay Yusek Oracion, hindi naman daw target ng kagawaran ang 100% external tutors. As a teacher, parang meron din sa yung pagnanais na ikaw yung mag-handle nung sarili mong bata, no? Meron din ganyan. So, I can imagine that in many places, in many schools in our country, there are also teachers who desire to be the ones tutoring, helping out their own learners. Dagdag pa ni Yusek Oracion, kasalukuyang dumadaan sa isang learning crisis ang bansa at kinakailangan umanong magtulungan, hindi lang ng mga guro, kundi pati na rin ng mga magulang at komunidad para masolusyonan ito. Paglilinaw naman ng Alliance of Concerned Teachers, wala silang tutol sa mga programa ng pamahalaan para solusyonan ang learning crisis sa bansa. Pero panawagan daw nila sa gobyerno, mabigyan sana ng karampatang kompensasyon ang mga guro tulad ng allowance. Bagaman sinabi ni Yusek Oracion na mayroon daw sistema ng overload pay para sa mga guro, marami pa rin daw kasi ang service credits lang ang nakukuha. Hindi naman kami talaga totally disagree sa anumang learning recovery kasi kita namin talaga yung inabot nung learning crisis natin, nung learning gap sa mga bata. Pero hindi talaga natin to masosolusyonan kapag yung burden laging nasa teacher no. Willing naman kaming tumulong pero
hindi sana makompromiso no yung welfare din ng teacher. Ayon sa DepEd, rolled out ng 8.9 billion pesos na pondo para sa ARAL program ngayong taon. Kasama rito ang pondo para sa printing ng mga learning materials na ibinababa umano sa mga region at division offices. Pati na rin ang pondo pambayad at pang-train sa mga makukuhang para teachers and external tutors. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.